Hi guys! Balik tayo sa story natin, no, na the title is The Second Bride. So it's only the story of, for now, is about the story of Sarah Mills, James Mills, Clara, and Lucy. So si Lucy, remember si Lucy, siya yung younger sister ni Sarah. Tapos yan si Clara ay anak siya ni James na pinakasalan ni Sarah Telford. So she became Sarah Mills because her husband is James Mills. So balik tayo sa kanilang story, no. This is the part 2 of the story. So remember the one na ano sila, pagkatapos nilang kinasal, nag-snack out, kailangan din mag-snack out si Sarah para lang tabihan si Lucy sa kusina, kasi doon kasi siya pinatulog, guys, na the house of James is not enough for 3 of them kasi like 2 rooms only. So the other room is for Clara and the other one is for James and Sarah. So hindi naman kailangan ipatabi si Lucy doon, hindi naman pwede kasi bago lang sila napakasal, tapos mag-asawa na sila. Kahit paano kahit makaawa pa si Sarah ni James, no, nagmakaawa siya na ipatabi si Lucy sa kanila, pero napagtanto niya na kapag mag-asawa na, kailangan may privacy sila ni James, as tama na naman si James. So ayun, kailangan niya mag-snack out sa pag matulog na si James, pumupunta siya sa kusina at saka tinatabihan niya si Lucy. Kawawa naman si Lucy, no, umiiyak siyang mag-isa kasi hindi siya sanay na magkahiwalay sila ng tulog ni Sarah at magkahiwalay talaga sila, hindi sila sanay kasi palagi silang magkasama simula nang wala na silang parents. Sila na parang si Sarah na ang parang tumatayong ina ni Lucy, kasi ito si Lucy tahimik lang siya, no, hindi siya umiimik, tapos palagi siyang humahawak kang Sarah, ayaw niyang bumitaw kang Sarah. So shortcut na natin, no, at so atat na talaga si Sarah na kailangan gusto na niyang ipaalis si Clara doon sa bahay nila para naman si Lucy ay maka-experience naman na makatulog sa kwarto, no. Pero kung yung bahay kasi ni James, parang siya parang medyo giba-giba na siya, like almost like gonna collapse like that. So Sarah, all she has to do is to clean all of the whole house of James, at saka hindi naman maayos yung bahay ni James, no, kasi yung expectation niya kasi bago siya kinasal ay maganda yung bahay niya, at saka sinabi ni James na malapit sa lake or sa river, sa water yung bahay niya. So ayun, so nakita niya, tsaka lubak-lubak na, pero ayun, tiniis niya kasi at least meron silang tinitirhan, no, ni Lucy, merong lalaking mag-ano sa kanya. So ayun, tapos gusto na ni Sarah, for short na niya si Sarah, gusto talaga siyang magkaanak. So one time nag-wish siya na magkaanak siya, pero nabuntis si Sarah, for short na nabuntis si Sarah kang James. Tapos masaya si James, kaso lang na miscarriage na yung baby, no. Tapos sabi ni Sarah, nagsuggest siya ni James na pwede lumipat na, kasi gusto niya magkaanak para lumipat sila sa bahay na mas malaki, kasi yung bahay ni James maliit lang siya. So para naman meron ng room si Lucy, at saka yung bahay na comfortable ba. So ayun, nalaman ni James pero na miscarriage niya kasi kasi ni Sarah, no, lagi siyang gumagalaw, lagi siyang naglilinis, nagluluto, siya, hindi kasi si Clara kasi hindi tumutulong sa kanya sa gawaing bahay. So ayun, si Sarah lahat, at saka hindi niya naman, kasi bata pa naman si Lucy doon noon that time. So ayun, tapos palaging inaaway ni Clara si Lucy, lalo na't wala si Sarah sa kanyang tabi, no. And then tapos ayun, so tapos pag-suggest nag-agree si James na lumipat sila sa bagong bahay. So ayun, tumingin-tingin sila sa bahay nun sa Telford. Tapos ang ganda, nakita niya para siyang subdivision, mas comfortable siya ba. Tapos doon talaga silang Pero hindi na nag-expect si Sarah no na
doon sila tumira kasi si James lagi naman kasi promise ng promise tapos hindi naman nagbabago, no, kasi nagagambling din kasi si James. So pero natupad yung one day, for shortcut, natupad yung pangarap niya na lumipat sila sa bahay, tapos masayang masaya si Sarah para naman daw makapag-rest si Sarah, no, para maano yung pregnancy niya. Tapos ayun, pero talagang hindi siya talagang hindi parang hindi na siya mabubuntis ba kasi lagi siyang gumagalaw. Tapos ayun, lumipat sila, but yung ugali ni Clara, no, yung daughter ni James, parang hindi pa rin nagbabago doon nung lumipat na sila ba sa bahay, kasi parang ayaw talaga niya ni Sarah. Tapos lalo na si Lucy, lagi niyang inaaway, binubuli, sinasaktan si Lucy, no. Tapos one time nakita ni Sarah nakipag-fight si Sarah kang Clara kasi na sobra na siya ba, nasobraan na si Clara. Tapos at last meron na ring kwarto si Lucy. And then pagkatapos noon, tapos gusto ni kasi palaging inaaway, so sinabihan ni Sarah si James about that happened kasi si Clara one time umiiyak siya, tapos sinabi niya kan James na inaaway niya, sinasaktan niya si Lucy, pero si James kasi ayaw niyang makihalubilo sa ganyang mga usapan. Gusto niya kasi ikaw namang babae, ikaw naman dito sa bahay, ikaw na ang mag-handle niyan. Kasi instead, tinampihan pa niya si Clara, of course, because that's his daughter. Sabi niya ni Sarah na that's my only daughter, and then he loves her daughter, that's why na siya ba, kinakampihan niya yung daughter niya. So ayun, walang magawa si Sarah. So guys, si Sarah gusto na niyang umalis, wish niya na umalis na si Clara, kaya pinupush niya si Clara na, uy, dalaga ka na, baka mag-asawa ka na, mayroong lalaki nagkagusto sa iyo, yung pangalan ay si Mr. Fairley. Pero si Clara sabi niya, hindi naman interested sa akin si Mr. Fairley. Yan si Mr. Fairley, mabait siya, tapos yung father niya, religious sila ba, merong connected sa simbahan. So ayun, so sabi ni Clara, si Mr. Fairley hindi naman interested sa akin, mas interested siya sa iyo kasi laging tinitingnan ni Mr. Fairley si Sarah instead of Clara. Pero sabi ni Sarah na hindi daw siya interesado kang Mr. Fairley, besides she is married already to James. So napaka-loyal talaga ni Sarah. So ayun, tapos ayun, kasi gusto na niyang makaalis si Clara kasi laging para mapanatag na ang loob ni Lucy din ba, kasi kawawa naman si Lucy, laging umiiyak. Kahit nakalipat na sila ng bahay, palagi pa rin binubuli, sinasaktan si Lucy ni Clara kasi I don't know, nagagalit talaga siya kasi tahimik lang kasi si Lucy, guys. Ay siya na bahay. Tapos so si Sarah gusto na niya umalis si Clara, pero kaya pinupost niya si Clara na mag-asawa na siya kasi may lalaking gusto si Mr. Fairley, may lalaking maggusto sa kanya. Pero alam naman ni Clara na si Mr. Fairley ay hindi interesado sa kanya ba. Mas interesado siya kang Sarah, pero si Sarah hindi na interesado si Mr. Fairley. It's kind of late already kasi may asawa na siya. Tapos nagagalit din sa Clara, no, kasi noon nag-aas sila ng help sa church nila, pero ayaw silang tulungan, no, ni Sarah at saka ni Lucy. So ayun, so in shortcut story, guys, so one day yun, umiiyak si Clara, tapos siya sumusuka, tapos nag-alala si Sarah kang Clara. Tapos inamin ni Clara na nabuntisan siya, tapos sinabi na shock si Sarah kasi hindi siya makapaniwala na ang bata-bata pa nabuntisan na siya, hindi pa sila napakasal ni Mr. Fairley. So hindi man makapaniwala, gusto niyang sugurin si Mr. Fairley, pero nalaman niya, sinabi ni Clara sa kanya na hindi si Mr. Fairley ang nakabuntis sa kanya, kundi yung lalaking nasa butchiran na laging kumikindat sa kanya, no. So nagalit si Sarah nung nalaman niya na hindi bala si Mr. Fairley ang nakabuntis sa kanya, kasi yung lalaki na yun nagtatrabaho lang sa butchiran, at saka hindi kasi magandang
impluwensya sa kanila pag nalaman sa kanyang ama na si Mr. yung lalaki pa lang nasa butcheran yung nakabuntis at saka hindi matanggap sa kanyang ama. Kaya ayun, nag-asya sa help kang Sarah na kung pwede tulungan siya na makaalis sa bahay. Ano pa ba, while yung tummy niya is still, yung belly niya is still small pa, hindi pa halata na buntis siya, para hindi malaman sa kanyang ama na buntis siya, no. Kaya nag-asya ng favor ni Sarah na kung pwede hindi sabihin sa kanyang ama na buntis siya, sekreto lang nila, walang nakakaalam. Kaya yun, naawa naman si Sarah, tinulungan niya si Clara para din makaalis na siya, no, kasi si Sarah atat na umalis si Clara sa bahay nila para naman mapanatag na din ang loob ni Lucy, kasi palagi niya kasi binubuli si Lucy at nag-promise siya na hindi na niya bubulihin si Lucy, na-promise na siya na hindi niya nasasaktan si Lucy, no. Kaya yun, tinulungan ni Sarah si Clara. Tsaka masaya na rin si Sarah kasi may mapanatag ng loob, maging masaya na rin siguro si Lucy kasi sila na lang nasa bahay, no. Ayun, sinulatan niya yung kanyang auntie na mag-isa lang na tumira doon sa may bahay, kasi sa ibang lugar yung auntie niya. Kailangan mo pang bumiyahe ng barko, no, para pumunta sa island na yun. Tapos ang bahay ng kanyang auntie ay malapit lang sa dagat. So maganda siya para sa peaceful mind na rin para kang Clara. So nagsuggest niya kasi si Clara nag-ask ng help na para mapaamo yung papa niya, para pumayag yung papa niya, no, na magbakasyon, pero hindi sabihin na nabuntis siya, magbakasyon lang, lo. So nagsuggest siya, nag-open si Sarah kang one time umupo si James, tapos nag-usap sila at saka inopen ni Sarah kang James na nagsuggest siya na siguro mas maganda na umalis si Clara, magbakasyon muna para naman para yung mind niya ba kung kailangan niya magpakasal ni Mr. Furley, kasi yung pinupost ng kanyang papa din na magpakasal siya sa lalaki na yun kasi may impluwensya ba yung family of that guy. Pero yung guy kasi hindi interesado kang Clara talaga, instead interesado siya kang Sarah, which is Sarah is very faithful, no, hindi siya kasi huli na rin nagpakasal na siya kang James. Kaya ayun, to make it short story, pumayag si James na okay, sige to. So ayun, umalis na si Clara, tapos sila na lang one day. So masaya si Clara, no, binahagi niya sa kanyang sumulat siya sa kanyang ama na masaya siya doon, pero hindi niya sinabi na buntis siya at doon siya manganganak, no. Tapos ayun, si Clara naman nagsikreto rin na ng sulat kang Sarah. Sinabihan niya na doon pero nalaman ni Sarah na meron palang na-meet na lalaki si Clara doon na isang farmer or mangingisda ba yun, basta lang siya kanang simple ba, pero masaya si Clara sa kanya, ibinahagi niya sa sulat niya na masaya siya. Ayun, tapos masaya siya, sinabi niya na siya kasaya, tapos tinatanggap ang maging baby niya. One day kasi si James nakita niya yung sulat at nalaman niya, nabasa niya ang lahat doon na si Sarah pala ay nalaman niya na tinulungan pala niya nalaman niya na magpakasal pala si Clara doon sa island na yun, sa lugar na sinasabing babakasyonan niya. Tapos nalaman niya na si Sarah ay tinulungan niya si Clara na magbakasyon kasi buntis si Clara. Tapos nalaman niya na butcher. Galit si James nung malaman niya, guys. Kaya yun, it's just a story from the book that I've read. So it's not based on a true story. Pero marami dito ang makakarelate din sa story nila, no? Tsaka tapos ayun, nagalit siya kasi nagbetray si Sarah, umiiyak si Sarah na makakaawa siya na sana napakinggan naman yung explanation niya. At si James, ayaw na ni James na makinig kasi sinabi ni James, kinuha mo ang mahal ko sa buhay, kaya ngayon inilayo mo sa akin ang mahal ko sa buhay, kaya ito naman gawin ko. So kinuha niya si Lucy, tapos nag-drive sila. So si Sarah nag-wonder, so saan mo kami dadalhin, sabi ni Sarah kang James. Tapos
ayun, pinaseparate pala sila ni Sarah and Lucy. Ngayon naman ipalayo ko sa iyo yung mahal mo sa buhay, yung ano ni James ba, nilagay niya pala si Lucy sa nut house, nut house, pero pinapatrabaho sila ba, din. Tapos hindi matanggap-tanggap ni Sarah, na stress si Sarah, nagalit Sarah, tapos wala na siyang magagawa ba, umiiyak si Sarah at hindi niya kasi malayo na sila ni Lucy, makahiwalay sila ni Lucy. So for short, ayun, so sila na lang dalawa ni James. At saka pag wala na si Lucy, no, si Sarah medyo na-depress si Sarah kasi malayo na sila ni Lucy. Kaya nga pinapapuntan niya sa malayo si Clara kasi para naman mapanatag na ang loob niya na sila ng dalawa ni Lucy at maalagaan niya si Lucy. Pero ngayon na nalaman na ni James na tinulungan niya si Clara na kasi buntis siya, ayun ang punishment niya. Tapos na-depress si Sarah. Parang na-depress siya, nagkasakit siya, ayaw na niyang, yung pag-uwi ni James galing sa trabaho, wala nang pagkain na hinapag doon, like leftovers na lang no, nasa table, no. Tapos one time nagkasakit, nagkaubo si Sarah, tapos nagkasakit siya, no, sumuka siya si Sarah, sumuka siya ng dugo just like her mother before. So nag-alala na si James kasi bakit nangyari to sa kanya. Hindi gustong maniwala ni James na yung sakit ni Sarah maging kapareha sa kanya mama. Hindi yan totoo, hindi kayo, pero naniwala si Sarah na pareha sila sa kanyang ina na may sakit. So yung ina parang tuberculosis that time. So kahit yung doktor wala nang cure, pumunta yung doktor sa kanilang bahay that time, parang walang cure na yung sakit ni Sarah, no. Tapos si Sarah tanggap na niya kasi total malayo na sila, hindi na niya makikita si Lucy. Tapos si James, nagkasakit siya, tapos si James laging nagmamakaawan, umiiyak. First time na umiiyak si James sa kanya na ang bata-bata mo pa, ba't ka mawala? Tapos sabi niya magbabago na siya, nag-promise siya kang Sarah na magbabago na siya. Tapos ang gusto lang naman ni Sarah is kunin na si Lucy galing sa nut house, na kawawa naman, pinapatrabaho siya, baka hindi makatulog. Ayun, nag-alala talaga siya kang Lucy. Kaya ayun, tapos guys, namatay na siya, nagkasakit, tapos namatay na siya, no, tapos umiiyak si James. Tapos yung si Mr. Fairley, no, pumunta sa bahay nila, tapos nagbabasa siya ng Bible, tapos sinabihan niya magpaka-strong ka Sarah, pero parang si Sarah gusto na lang siya mamatay, no, kasi na-depress siya because of, kasi nag-suffer na siya, too much ng suffer niya para kang James. So ayun, so in short, namatay siya. Tapos after 4 years, about naman to kang Clara, si Clara meron na siyang anak, no. So yung anak niya, so excited na siya na bumalik sa Goswell. So dinadalhin niya yung anak niya, makapagsalita na kasi nating 4-year-old na yung anak niya. So bumalik siya sa bahay nila, sa dati nilang bahay, no. Tapos ang anak niya, but gusto niyang bisitahin yung papa niya after 4 years. So doon siya nananganak, tapos na na siya, parang namatay naman yung husband niya, or nagkahiwalay ba yun sila. Tapos bumalik siya dun sa Goswell. Tapos pagbalik niya dun sa Goswell, na open niya yung gate, open niya yung gate. So iba yung nag-open ng gate, no. Nakita niya yung babae na naka-skirts lang, tapos ang ganda na. So napagtanto niya na si Lucy pala yun. So si Lucy bumalik na sa bahay nila ni James, pero wala na si Sarah. So si Lucy yun, siya na ang nag-replace kang Sarah. Tapos yan yung ending. Tapos she went inside the house and nakita yung papa niya, tapos sinahag yung grandson niya. So inahag niya yung anak niya kasi for how many years na hindi niya nakita, no. Tapos medyo matanda na si James. Kaya ayun, so na-amaze siya pagkakita kang Lucy kasi nagbago na si Lucy, dalaga na. Tapos yung hindi nagagaya ng dati na lagi na lang naka-mute, no, hindi magsasalita, laging
lagi lang naka-imik si si Lucy. So ayun yung ending niya, guys. So si Sarah namatay. So now it's about naman to the present, because that one is the past, from the past of Sarah, kasi long time ago. That was like 1876 or something, like 1976 man ata yun. Asan ba yun? So yun ang scandal 1868 and 1876. So that was the past. So now it's about Ellen. So Ellen is the present, which is she was married, she had previous also the husband. So she's married again for the second time. And then yung husband niya si Alex, meron siya ding anak sa dati niyang asawa. Tapos yan that's why na connected, kasi nakita niya nakita niya yung death certificate of Sarah Mills doon sa floorboard sa kwarto kwarto ng kanyang stepdaughter na si Annabelle. Yung si Annabelle napaka-rebellious, no, like she's 17 years old na parang ayaw niya kang Ellen, kasi feel din niya na si Ellen ayaw sa kanya. So even it's not true. So now it's about, so si Ruth pala ang naglagay sa death certificate ni Sarah doon sa ilalim ng floorboards, no, kaya nakita ni Ellen. Si Ellen kasi they're just move in that house. That's why nakita niyo yung nung paglilinis niya ng room. So nakita niya yung death certificate ni Sarah. So nakailagay doon si Sarah, ang cause of death is general debility. So that was in May 24, 1872 she died, no. Kawawa naman si Sarah kasi palagi siya nagsuffer na siya too much ba. So si Ruth pala, she has a friend, she met her one time. That's why somebody sent her that email and she didn't know who sent that to her, kasi wala nakalagay na pangalan at saka address. So siya pala sa kanya pala nakasent yung niya. So yung address niya is ni Sarah Mills' age is River Cottage, Kendall. So that was her age was 22 only when she died, Sarah Mills. Kawawa naman, no. So kaya ayun, finold niya, tapos nilagay niya sa ilalim sa floorboards. Kaya ayun napunta yung death certificate. That's why napunta yung death certificate ni Sarah. So doon naman tayo kang Ellen, no. So si Ellen, so she has a daughter. Hello guys, so it's me again, Eb. So i-continue natin yung story, no. The title is The Second Bride, para naman matapos na, no. For shortcut na lang tayo, guys, para madali lang siya. It's not based on a true story, ha. Sa libro ko lang to nabasa at saka natapos ko, kaya share ko sa inyo. So diba sinabi ko sa inyo na si Ellen Tyson, she has a second husband, a present husband named Alex. So itong si Alex at saka si Ellen, may anak sila ng pangalan ay si Sophie. So si Ellen din, she had a previous husband, she have a daughter from her previous husband. So ang name is si Eliza pala, guys, hindi Alicia. Nagkamali po ako, sorry po. Tapos ayun, ito namang si Alex, meron din siyang anak na daughter na si Annabelle. Itong si Annabelle, medyo siya brat. So when they moved in that Goswell, that house in the village, so nag-decide si Alex na dalhin doon ang doon ipatiraan ang kanyang anak na si Annabelle, para naman yung 6 years niya na wala siya sa kanyang tabi, siya ba, he can settle the relationship as a father and daughter. So ayun, so si Ellen, ito namang si Ellen, very excited siya kasi gusto niyang makilala ng maayos si Annabelle, no. Makilala niya si Annabelle at saka gusto niya maging parent, maging mother. Itang tawag ni Annabelle sa kanya ay mommy or like that. Kasi gusto siyang naging ina, excited siya na makilala talaga yung daughter ni Alex. Then that's the time na yung nag-move in sila, naglinis siya ng kwarto, no, kasi nag-prepare na si
nag-prepare na si Ellen sa kwarto for Annabelle. So na yun, doon niya nakita yung death certificate under the floorboards na about sa the past, na about Sarah Mills. So that's what happened, guys. So ayun, so na ano siya ba, na nagtaka siya bakit napunta doon ang death certificate ni Sarah. So it's kind of mystery for her. So she wants to, she wants to look for something. So ayun, guys, for short, nag-move in na. So doon na si Annabelle. Pero ang gusto talaga, ayaw talaga ni Annabelle, no? Pero dahil wala siyang magawa kasi yung nanay niya kasi pumayag din naman sa desisyon ni Alex. So ayun, nagano doon si Annabelle. Tapos yung attitude ni Annabelle is hindi maganda yung pinapakita niyang attitude kay Ellen, no? At saka ito naman si Ellen, sumasakit yung ulo niya kang Annabelle kasi sa Annabelle laging nagsisay ng bad words, na kahit pinagluluto siya ayaw niya, tapos hindi kumakain, laging tinatawag, yung nagpapatawag pa siya, tapos ayaw niya na laging nagano si Ellen sa kanya, kahit si Ellen gusto lang naman siya makipag-friend, pero talagang parang hindi sila magkasundo kasi ganyan talaga yung typical na teenager sometimes, na parang they became weird. Sometimes the teenagers, have you noticed that one, they change their attitude, they're moody. So itong si Annabelle, napaka-bratty niya, parang ayaw talaga niya kang Ellen, no? Ito namang si Ellen, pinupush niya yung sarili niya, no? At least nag-adjust siya, nag-adapt siya sa kanyang attitude. So talagang pinapakita na Ellen na siya, pero hindi siya magpapatalo, no? Na even teenager siya, kailangan pa rin niyang unawain si Annabelle as a teenager, at anak siya ni Alex, so dapat tanggapin niya yon. Kaya yun, for shortcut, palagi silang nag-aaway ni Alex after na si Annabelle na nag-move in doon. Kasi si Annabelle ayaw doon mag-aral, no? Kasi yung mga friends niya, kasi transfer siya doon. So doon siya pinapaaral. Tapos si Annabelle parang nagalit siya. Tsaka talagang ayaw niya. Lagi niyang tinatawagan yung mami niya. Pero yung mami niya, yung si Sandra, na kasi busy rin kasi. Tapos ayun, parang hindi niya matanggap. Tapos alam mo yung feeling sometimes sa teenagers, the feeling kasi niya, kasi ganyan talaga yun, lalo na pag yung dad mo may iba na, parang yung feelings nila parang nare-replace na sila. So ayun, tapos si Ellen, one time si Sophie naman, na parang nag-iba yung ugali ni Sophie, kasi si Ellen palagi rin kasi siyang busy, lagi siyang nag-out, pumupunta sa labas, kasi siya doon sa death certificate ba, naging curious siya, gusto niyang malaman kung sino ba to si Sarah Mills. When 1872 she died, gusto niyang malaman kung anong nangyari, it's kind of mystery. At saka parang, so yun yung binigay niya kang Annabelle, kasi para baka magustuhan na Annabelle, kasi si Annabelle gusto rin niya yung mga old na mystery, parang gusto niya yun, baka importante yun sa pag-aaral niya, baka maging interesado siya para ma-focus siya. So one time, guys, nag-away sila ni Alex kasi itong si Annabelle she has a bad attitude, she showed bad attitude to Ellen, no? Lagi pinupush, hindi mo naman ako gusto dito, pero itong si Ellen naman, nagagalit siya kasi sa pinapakita niya ba, kahit na siya, nag-i-effort na siya para kay Annabelle, pero talagang napaka-brat niya, kasi feeling na Annabelle hindi siya gusto ni Ellen, hindi siya tanggap doon sa bahay, yung feeling lang niya na hindi siya tanggap. So one time, so Ellen talked to her husband na, so one day si Alex nag-decide siya na mag-going out sila lang dalawa ni Annabelle, no? Mag-going out sila para mag-movie, mag-watch sa movie. So para naman sila, mag-bonding sila as a father and daughter. So itong si Ellen, so silang dalawa, pero itong si Ellen medyo nagselos bitaw siya kasi hindi sinama si Sophie, tapos parang siya ba, parang na feeling niya na replace siya yun, kaya yun nag-aaway sila ni Alex, pero naayos din naman. So ayun, so nagpo-focus na siya, lagi siyang nakipagkita sa kanyang friend na si Jane, tapos sinasabihan niya yung story about Annabelle, how it was. Hindi niya na malaya na itong si Sophie pala may trouble din sa school. I think Sophie is just 10 years old, tapos siya si Sophie, marunong na siyang
ano ba, marunong na siyang mag-cut sa herself. Tapos one day pinatawag sila ng principal niya kasi si Sophie may kasalanan siya, pinost niya yung classmate niya, no. Tapos sabi niya, tapos nagiba yung ugali ni Sophie ba. Tapos one time nakita ni Ellen na nag-cut sa kanyang sarili ba, yung rest niya kinakat. Tapos nagalit si Ellen, bakit mo nagawa yun? She said nakita niya daw si ano ba yan, si Annabelle, kaya gumaya siya kang Annabelle, which is not good. To all teenagers out there nga pala, wag po kayong maganyan, okay? Ito is just a story, pero that happened to it happens in reality to others teenagers. Wag niyo pong gayahin na magkatkat, wag niyo pong sayangin yung mga ninyo para lang kailangan niyo ng atensyon ng ibang tao. Don't seek attention. Wag niyo pong saktan ang sarili niyo para lang pansinin kayo sa isang tao. Focus lang po kayo sa goal niyo. Teenager po kayo. Kailangan niyo pong ipuput yan sa mind niyo na being a teenager is not that easy kasi magiging moody kayo. Meron kayong ganyan kasi naranasan ko rin yan noon nung teenagers pa ako, guys. Pero makakasurvive din kayo. Meron kayong hormone ba, yung mag-iiba yung ugali niyo. Ganyan talaga yan. Pero magbabago rin yan pag nyo ng 17, 18, like yan, or 20. So ayun, guys. So nalaman niya bata-bata pa. So nakipag-usap siya kang when Annabelle came to their life, kind of their lives were just messy. Nagkagulo-gulo na ng buhay ni Ellen. Pero si Ellen kasi palagi siya busy din siya, lagi siya nagrereklamo. Pumupunta siya doon sa friend niya si Jane, tapos nirereklamo niya yung si Alex and then Annabelle na lagi daw. Tapos yung si Annabelle hindi niya magustuhan minsan daw kasi lagi nag-i-skirts, nagsusuot ng mga sexy but yung may mga stud na earrings. Typical teenagers sometimes, guys, na meron talagang teenagers na ganyan. Pero wag po kayo mag-attempt na magpakamatay kasi hindi yan maganda. Guys, i-focus nyo yung sarili nyo sa life nyo. May mission kayo sa buhay. So guys, remember sila ni Annabelle at saka yung father niya. So umuwi sila masayang-masaya. So ito namang si Ellen medyo silusa naman. Pero hindi totoo, guys, ha. Sa book ko lang to, ha. Based on the book lang, not based on a true story. Pero sometimes meron sa libro na may true story. So ito namang si Ellen, sinabi niya about kang Sophie, about biniblame niya si Annabelle kasi sa Annabelle daw na ginagaya daw ni Sophie. So ayun, nagkagalit, nag-aaway na naman sila. Tapos sinabihan niya, baka naman isama mo naman si Sophie isama mo naman si Sophie kung saan kayo pumupunta, like that, kasi palagi na lang si Annabelle. Tapos ayun, so for short nag-aaway sila, pero nag-ano din naman sila, guys, inaayos din naman nila kasi si Ellen sad busy, pumunta siya doon sa historic, baka ng mga history about before para maano niya yung nasa doon niya nalaman ang lahat-lahat. No, one time si Annabelle, guys, because she blamed Annabelle for what happened to Sophie. Nag-try na mag-cut sa kanyang wrist, si blamed Annabelle. So one time nagalit si Ellen, wag mong layuan mo yung anak ko. Tapos pumunta siya, tapos si Annabelle naman galit, ay alam kong hindi mo ko gusto, hindi ko kasalanan yun. Tapos tumakbo siya at lumaya siya sa bahay, guys. Nag-away na naman sila ni Alex kasi dahil naglaya sa Annabelle. Pero they found out na si Annabelle pumunta siya sa historian ba, merong mayroong tumawag kang Ellen, nag-alala talaga sila, guys, pero buti na lang okay sila. Tapos ayun, sila, guys, kasi shortcut na tuhan, so naging okay sila at the end kasi yung the ending is lumaya si Annabelle kasi daw ayaw daw feeling daw niya na ayaw niya ni Ellen. Si Ellen naman hindi gusto raw niya si Annabelle, hindi daw niya paalisin si Annabelle. Ayun, kasi feeling kasi ni Annabelle na siya, tapos nag-sorry naman siya at the end. Buti na lang yung nakakupkup kang Annabelle, pumunta pala doon si Annabelle sa ibang lugar
sa doon sa yung may mga history siya about the past, about Sarah Mills. Tapos yung lalaki pala, yung historian, doon pala siya, tapos doon niya nalaman ang lahat. No, si Annabelle also about sa history, at siya ang nakakupkup kang Annabelle, no, kasi palagi nag-alala talaga sila, nag-away sila ni Alex, at to naman si Alex nag-sorry naman siya kang Ellen, no, about Sophie na hindi niya nabigyan ng attention kasi yung daughter niya na first previous husband niya si Eliza, malaki na siya guys, mukhang ikakasal na siya, doon na siya sa kanyang papa, no, paminsan kasi hindi na siya nakatira sa bahay kasi nag-aaral siya ng college, malaki na siya, may pakasal na. So yun, at the end of the story is nagkasunod sila lahat, nag-sorry din naman si Alex about wala siyang time para kay Sophie kasi lagi sila nag-away kasi wala siyang time, si Annabelle lang yung pinapahalagahan niya, binibigyan niya ng time. Kaya na-realize ni Alex na mali pala siya kasi ayaw na ni Ellen na magkahiwalay sila, no, kasi meron na siyang nagka-divorce na siya, tapos na second husband, ayaw na niyang magkagulo-gulo at maging blended pa yung family. Realize ni Ellen na magkaiba pala basta may anak yung asawa mong bagong asawa may anak sa una at ikaw may anak, parang kailangan mo mag-adjust at mag-adapt because Ellen is an adult, she has to adapt and adjust kasi si Annabelle pa siya ba, undergo pa siya sa kanyang typical teenagers, that's why. Pero at the end nag-sorry din naman si Annabelle, so that's why they found out the whole story about Ellen, so that's why they're connected to each other kasi almost the same, kasi si Sarah, remember Sarah, she married to a guy but older, not like Ellen, older than her, she married and he has a daughter named Clara from the previous one. So just like that happened guys, so like ni Clara ayaw niya din kang Sarah, si Sarah parang gusto niyang pali si Clara, see guys, so there's a connection, it's like almost the same but looks like it's kind of mystery, pero hindi talaga pinatay si Sarah, namatay talaga siya dahil sa cause of credibility, yun, so namatay lang siya, tapos ang naglagay lang talaga that's why napunta doon sa under the floorboards kasi ang naglagay doon yung si Ruth na may-ari ng bahay kasi somebody sent it to her without address and name na ang death certificate ni Sarah, kaya nilagay niya doon. Sinisisi niya yung sarili niya na baka siya ang dahilan kasi wala siyang nagawa, kasi nakita niya kung gaano nahirapan na talaga si Sarah from scrubbing the floor and everything, kaya ayun nilagay niya doon, kaya nakita ni Ellen. So it's a good story guys, so that's the ending. By the way guys, tanawa, meron akong in-order sa Shein at saka just arrived today. So, ipapakita ko sa inyo. Yung nagasto ko is 1,193 pesos already. Not only, mahal na yun. So, pero, apat na sila guys. Okay, pakita ko. Wait. Ito siya, lemon, tapos lemon na skirt. Pero yung skirt niya guys, maganda siyang tela na skirt, light yellow. Maganda siya na tela na skirt, yellow, light yellow, nice siya. Pero mas maganda siya pag mataas yung height mo, no? Yung height ko kasi is 5'1". Look at my height is very low. But it looks good. It's good for the church or if you go outdoors or something like that, still good. So I bought this 4 pairs. I mean, it's not really pair guys, but as long as there's flowers, I like kasi lemon yellow. Look at this. So I bought this one flower, mahilig kasi ako sa flower. So binibilhan ko minsan yung sarili ko, para sa sarili ko guys, hindi lang yung sa mga anak ko, no, para nagustuhan ko kasi yung mga flowers niya. See, nice. XS lang to siya. Look at the XS. Medyo malaki na siya kasi yung ano ko siya guys, yung waist ko, maliit lang siya. Kaya even it's XS, parang medyo malaki siya guys. Pero okay na yun sa akin.
So, ayun lang. Ganda talaga ng clothing ng Shein, guys, at saka Temu. Pero, nag-download ako ng Temu. Tapos, in-install ko kasi meron na rin akong Shein na medyo pero lang naman sila. Free shipping rin naman. So, nagustuhan ko naman ang Shein. Lalo na yung mga beauty products nila. Nice yung beauty products nila, do effective. So, bumibili ako. Tapos, na-resell ko minsan yung mga perfumes, kasi yung mga beauty nila, products nila, lang siya, kanang mura lang. At saka yung mga perfumes sila, mura lang, guys. But maganda siya, long lasting din siya, kaya ako nagsisale yun ako minsan. Ito, ganda siya, flower. Pero mataas siya sa akin, kasi 5'1" lang yung height ko. It's good for 6 feet or something na woman. So, that's all, guys, and thank you for watching, and thank you for listening and subscribing my channels.